handang humarap sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang drug war. Kaugnay nito, makakausap po natin ngayon ang abogado ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings o EJK at kasama sa ICC list of counsel na si Attorney Joel Butuyan. Good morning, Attorney Joel. Una sa lahat, maraming salamat po sa oras ninyo at napaunlakan nyo kami ngayong umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood ng ating programa ngayong umaga. Attorney Joel, Andre Felix po ito. Ano po una sa lahat yung naging reaksyon ninyo at siyempre ng inyong mga kliyente, yung mga biktima po, pamilya ng mga na biktima sa extrajudicial killings nung panahon ng drug war sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Attorney Joel? The events yesterday were really stunning turn of events. No? Masayang-masaya yung mga pamilya. Hindi namin inakala na mangyayari ito. No? Dahil matagal na kinimkim nila yung kanilang takot at yung kawalan ng pag-asa. Kaya kahapon maraming umiiyak sa tuwa. No? Dahil nagsisimula na makakamit ang hustisya ng lahat ng mga pamilya na napaslang yung kanilang mahal sa buhay. Alam naman po natin, dahil po dito sa nangyari, may mga kasama din, siyempre, bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama din si Senator Bato de la Rosa at iba pang mga kasama niya dati sa drug war sa PNP. Posible rin daw na arestuhin na. Kung hindi po ngayong araw, sa mga susunod na araw o linggo, ang mga nadawit nga sa extrajudicial killing sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaya ni Senator Bato de la Rosa. Ano pong update ukol dito? Kaninang madaling araw binabasa ko yung warrant of arrest, no? Opo. At ang description kay Pangulong Duterte ay indirect co-perpetrator, no? So kung co-perpetrator ka, meron kang ibang kasabwat na perpetrator, no? So inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay may mga lalabas pang ibang warrant of arrest laban sa mga kasama ni Pangulong Duterte. Sa punto po ito, Attorney... Gaya ni Senator Bato de la Rosa. Attorney, si Angela Lagunsad Castro po ito, kasama rin po ni Andre dito sa Good Morning Kapatid. Sa punto po ito, Attorney, ano na po yung magiging proseso in terms po dun sa mga biktima? No? Ngayon po na on the way po doon si Pangulong Rodrigo Duterte, kailan po dapat pumunta yung mga naghain po ng reklamo laban po sa kanya? At sino-sino po yung mga tetestigo sa ICC kapag nga po sinimulan na po itong hearing? Yo. Ang proseso sa mga biktima, kailangan nilang mag-fill up ng mga victims application form at isasubmit yon sa ICC at isa-isa susuriin ng ICC judges kung tama bang biktima ang bawat individual na nag-file ng application form. No? So dapat ginagawa yun ng mga biktima ngayon para masama sila sa mga victims who will be heard sa proceedings sa ICC. Tungkol naman sa mga magiging testigo, hindi pa pinapangalanan ng ICC ang mga testigo. Although makikita natin sa warrant of arrest na sinabi ng pre-trial chamber na napruwebahan ng ICC prosecutor na at least 19 persons who were killed during the Davao mayoralty days ni Pangulong Duterte ay kasama sa mga krimen na lilitisin at 24 na mga pagpatay na ginawa during the time na siya ay presidente ay kasama rin sa mga krimen na susuriin, no, sa mangyayaring paglilitis ng crime against humanity laban kay Pangulong Duterte. Attorney Joel, alam naman natin this is just, kumbaga, one of the steps. Kumbaga, ito yung isa sa mga unang hakbang. Nadala na nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, papunta na sa Netherlands, unang lalapag sa Rotterdam, tapos papunta nga sa The Hague, sakay ng Gulfstream jet. Pero yung ano po ang aasahan natin dahil papunta sa Hague, alam natin mahabang proseso ito. Pinag-uusapan nga namin kanina to nila Angela Dimples na Mami Chiki dito kanina nung pagsimula ng aming palabas, na
this is just a pre-trial at mahaba-haba pa po. Pero kayo po, from your side, you are representing the victims of the family members na naapektuhan ng extrajudicial killings. Ano po yung maaasahan natin ngayon? What's next? Ngayon na papunta na nga po si dating Pangulong Duterte sa Dahig. Maraming proseso ang pagdadaanan nito bago magkakaroon ng trial. Unang-una, ina-anticipate natin na ang unang hakbang na gagawin ni Pangulong Duterte ay magre-request for the appointment of his counsel, no? A counsel of his choice, no? Dahil legal lahat yung magiging mga prosesong dadaanan. Pagkatapos nun, pwede siyang maghain ng challenge against the warrant of arrest. Pwede niya sabihin na invalid yung warrant of arrest na in-issue against him. Pwede rin siyang humingi ng interim release, no? Ng request for interim release na i-release muna siya habang ongoing yung paglilitis, no? And kapag pumunta na sa puntong isa-submit na sa confirmation of charges ng prosecutor sa appeals chamber, pwede rin niyang i-oppose yung confirmation of charges na sasabihin niya na walang basihan, na groundless, baseless yung kasong inihahain sa kanya, no? At kung ito ay i-deny ng pre-trial chamber, pwede siya mag-appeal sa appeals chamber ng ICC. So itong mga prosesong ito mangyayari before na magkaroon pa man ng trial. So medyo mahaba-haba yung proseso. Attorney Chiki Roa Puno po ito, no? Tanong ko lang, ilan po bang pamilya ang kinakatawan ninyo at ilan po bang sa inyong pagkakaalam ang maghahain ng complaint? Dahil I can imagine merong kinalaman din ito sa bigat ng ng charges sa kanya. Oo. More than 100 yung aming nire-represent sa puntong ito, Chiki. And aasahan namin na dadami pa yung hanay ng mga pamilyang namatayan na sasama. Lalo na ngayon na naaresto na si Pangulong Duterte, magkakaroon ng lakas ng loob yung maraming pamilya dahil talagang sa totoo lang maraming takot, no? Kahit na wala na sa poder si Pangulong Duterte, alam nilang makapangyarihan pa rin. Pero ngayong wala na siya sa bansa, tingin ko mas dadami-daming lalabas at maghahain ng kanilang mga application form sa ICC. Attorney Joel, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Yung po si Attorney Joel Butuyan, abogado po ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings at kasama din po sa ICC list of counsel. Attorney Joel Butuyan, salamat po. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.